PR fear, ganyan ilarawan ng Department of National Defense ang patuloy na pagbanat ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng mga barko nito sa karagatang sakop ng bansa. Maliwanag umano na pinagagalaw ng ilang Chinese businessman ang embahada para atakihin ang mga opisyal na naninindigan sa soberanya ng Pilipinas. Narito ang report ni Alvin Pelobelio. Inakusahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Chinese Embassy sa Manila na nagsisilbing PR firm ng negosyanteng si Yang Jianxing o mas kilala bilang si Tony Yang o Antonio Maestrado Lima at iba pang mga iligal na aktibidad sa bansa. Ayon sa pahayag ni Teodoro, obvious anya ang lumalabas na nagdaang statements ng embahada at tila cover up ang mga nasabing personalidad, bagay na aware umano ang publiko. Ang kapatid ni Yang na si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang ay nasasangkot sa manufacturing plant sa Misamis Oriental na gumagawa umano ng substandard na steel. 69 na mga Chinese nationals at isang Pilipino ang naaresto sa nangyaring raid noong Mayo sa isang planta na pag-aari ng Philippine Sanjia Steel Corporation, kung saan ayon sa National Bureau of Investigation, sangkot ang mga ito sa substandard steel. Maging si Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda, sinabing ang mga pahayag ng embahada ay nagpapakita raw ng malinaw na pagbabaliwala sa diplomatic decorum at sovereign law ng Pilipinas. Git ni Acorda, ang nasabing operasyon sa Sanjia Steel ay interagency law enforcement operation at hindi direktang ginawa laban sa anumang nasyonalidad. Isinagawa raw ng mga otoridad ng operasyon batay sa mandato na mayroong security guidance ng Armed Forces of the Philippines at logistical support. Kaya hindi umano dapat ituring na ito ay military operation laban sa mga Chinese workers. Pinabulaan na naman ng embahada ng China ang naturang pahayag ni Teodoro at iginiit na ang naturang umano'y cover-up ay walang katotohanan. Git pa ng embahada, responsibilidad nila na protektahan ang kaligtasan at lehitimong karapatan at interes ng mga Chinese national sa Pilipinas. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.